Ito yung nakakapanlumo mga kababayan na talaga pong sobrang nakakapanghina po, no? Dahil tignan niyo po yung fake news na binahagi po ni dating Pangulong Duterte ay talaga pong kumalat na po ng malala, no? Yung fake news na ikinalat po ni dating Pangulong Duterte patungkol po doon sa bicameral report na pinapalabas nila na yun po yung GAA na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan po, na-amplify na po ng sobra. Tignan niyo po, isa pa lamang ito mga kababayan. Bukod pa ito dun sa ibang binahagi ko sa inyo at sa iba pa pong content creator ng mga DDS at mga vloggers nila, no? Ito po yung isa sa pinakamatinding nakita ko. Tignan nyo, yung pong post na yan ni June Abines, yan po ay naibahagi na po or na-share ng mahigit 206,000 shares. Imagine, 206,000 shares mga kababayan. Meron na po yang halos 300,000 reactions and 13,000 plus na comments. So yan po yung engagement na nakita ko nung in-screenshot ko po yung kanyang post. 206,000 shares mahigit, 13,000 plus comments and almost 300,000 reactions mga kababayan. Yan po ang nangyayari kapag may fake news na ikinalat. Ang isang kilalang tao, i-amplify po ito ng kanyang mga supporters at mas ma-amplify pa po. Can you imagine? Ilang milyon po ang nakakita niyan? Siguro mahigit 10 or 15 millions na Pilipino ang nakakita niyan. At siguro milyon-milyon na rin po ang naniwala dyan. Prior to that, yung una niyang naging post ay merong mahigit 54,000 shares, no? Ayan, libo-libo din po ang nakakita. And ito po yung sinabi niya dyan sa kanyang pagbahagi na yan, mga kababayan. Ito, sabi ni June Abines, no, na isang kilalang DDS sa content creator or vlogger, sabi niya, the greatest robbery ever caught on camera. President Marcos Jr. can now be officially labeled as the greatest theft who ever lived. Along with his co-conspirators, he was caught on the act of stealing money. Grabe, caught on the act of stealing money by issuing a blank check for themselves at the cost of taxpayers. Ayan, basahin niyo na lang po yung kanyang post, no? So imagine, no, na-establish na po natin yan. Nagsalita na rin po ang Malacanang na fake news yan. And every Filipino can go ahead and visit Department of Budget and Management's website, no, para i-check nyo yung GAA doon. Para tignan nyo, no, ma-check nyo, makumpirma nyo kung totoo ba yung sinasabi ng mga DDS ni dating Pangulong Duterte na may mga blankong spaces, no. Pwede nyo puntahan yung website ng DBM. Ngayon, mga kababayan, no, so ayan na nga po ang sinasabi ko. Yung fake news po talaga problema. Malaking problema po yan. 206,000 plus po ang nagbahagi. Milyong-milyong Pilipino ang nakakita. Most likely, milyon-milyon, kung hindi 10 million, 15 million po ang naniwala dyan. Kita niyo yung reaction? Maraming nagalit, maraming angry reaction. Marami po, milyon-milyon po ngayon ang nakakita na ng fake news na yan. Yan po ang problema, mga kababayan. So, eto, simpleng paliwanag, no? Ito po yung pagkakaunawa ko dyan. Yung pong binahagi ni dating Pangulong Duterte na sinasabi niyang may mga linya na blanco, no? Yung po, ayan, nasa ulat naman. Ang sabi po dyan, sabi po dito sa ulat, pwede po kayo maghanap ng iba pang ulat para makita nyo, no? Sabi dyan, Ungab Duterte question blank spaces in BICAM report. Take note, BICAM report mga kababayan, bicameral report. Kung titingin pa po kayo ng iba pang report patungkol sa issue na yan, ang sinasabi po, bicameral report, yung dinidiscuss ni dating Pangulong Duterte, no? At saka nung kasama niya. At nung iba pa, si Attorney Vic Rodriguez, I think nag-discuss din yan, ano? So, bicameral report, maliwanag po sinabi naman po dyan sa report, no? And I think sinabi din ni Pangulong Duterte, pero sinabi din niya na yun yung pinirmahan ni PBBM at yan po, diyan po tayo nagka-problema, no? Diyan po na siguro kung naniwala agad, diyan po nalinlang ang mga Pilipino. Ganito kasi yon, sa pagkakaunawa ko, bicameral report ang dinidiscuss nila, hindi pa po yun final. Hindi po yun ang pipirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi ang understanding ko dyan, bicameral report, magiging General Appropriation Bill pa yan. Magiging bill pa yan, and then yung bill po ang pipirmahan ng Pangulo para maging General Appropriation Act, para maging batas, no? Yung GAA dapat ang
tignan nyo, hindi po yung bicameral report, no? Maliwanag naman sa mga articles na patungkol dyan, bicameral report po yung sinasabi nila dating Pangulong Duterte. However, ang datingan kasi, pinapalabas na nila na yun yung GAA na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. or yun na yung General Appropriation Bill, no? So again, yung understanding ko, bicameral report, kapag na-finalize, magiging General Appropriation Bill. Kapag dumating sa kami ng Pangulo, magiging General Appropriation Act, no? Yun po yung pinaka-final. At yun dapat ang tignan nyo kung totoo nga ba yung sinasabi nila dating Pangulong Duterte. Pero maliwanag naman sinabi nila na bicameral report yung hawak nila. Hindi naman yun yung final. No? Hindi naman yun yung pinirmahan ng Pangulo. And pwede nyo pong i-verify yan sa website nga po ng Department of Budget and Management, mga kababayan. No? And meron pong isang kakamping na abogado ang gumawa niyan, binerify niya, dinebunk niya. Ito po, si Attorney Jesus Palsis. Ang sabi diyan ni Attorney Jesus Palsis, mga kababayan, ito, the most viral fake news of 2025. Ayan, he's referring to dun sa post ni June Abines na isang, I think DDS talaga yan. So, the most viral fake news of 2025, kapapasok pa lang ng taon, grabe na yung naging viral pagka-viral ng fake news na ito. Sabi na Attorney Jesus Palsis, DDS vlogger June Abines and ex-President Duterte should be prosecuted for fake news under the revised Penal Code's section on false publications and or false utterances. Ito, mga kababayan. Sinasabi ko I look at the 2025 budget sa website ng Department of Budget and Management. Ayan, si Attorney Jesus Palsis ng isang kakamping. Siya na mismo ang pumunta sa website ng Department of Budget and Management. And sabi niya dito, I look at the agencies na sinasabing may blank spaces or blank check at wala akong nakitang blank. Ayan. Pwede niyo pong gayahin yung ginawa niya. Pumunta kayo sa DBM. Sabi niya, June Abines post has over 200,000 likes. Actually, almost 300,000 na and over 150,000 shares. Actually, at this point in time, 206,000 plus shares na. Most viral fake news launched by Duterte's yet. Ayan, basahin nyo lang po yung mga kasunod na sinabi niya. Yung post ni Attorney Jesus Palsis ay nakapag-share lamang po ng mahigit 4,000, 4,000 po mga kababayan. Yan po, 4,000 lamang ang nag-share sa post, yung debunking post ni Attorney Jesus Palsis. Dinebunk niya yung post ni June Abines na isang DDS na nag-amplify po ng fake news ni dating Pangulong Duterte. And dito po ako nanlulumo at nanghihina po yung katawan ko talaga. 206,000 ang nagpakalat, nag-share ng fake news na iyon na isinare ni June Abines. Yung nag-debunk sa Attorney Jesus Palsis ng isang kakamping ang nagbahagi lamang ng kanyang debunking content, no? Para ipaliwanag na fake news yan, tinignan ko sa DBM, walang ganon, hindi totoo yung sinasabi, yada yada. Ang nag-share lamang ay 4,000. Can you imagine ilang tao lang nakakita nun? Kumpara dun sa nakakita at naniwala nung fake news, mga kababayan. Kaya nga po, simula ng video na to, sabi ko sa inyo, nakakapanlumo po talaga. Dahil fake news po talaga ang sumisira sa ating mga Pilipino. Fake news ang nagiging reason kung bakit tayo watak-watak, kung bakit tayo nagagalit nang wala sa lugar, nang walang dahilan. Imagine, ang dami pong nag-angry react doon sa fake news doon sa content ni June Abines. Bakit sila galit? Galit ba sila sa Pangulo dahil pinaniwalaan nila yung fake news? Yan po ang malaking tanong, mga kababayan. No? Kaya nga po ako, lagi ko yung ini-encourage kapag kami nagpapaliwanag dito, gumagawa kami ng content, explainer video, gumagawa kami ng content para i-amplify yung mga totoo at tamang impormasyon, ini-encourage ko kayo na i-like nyo po yung video natin dahil mas maraming nag-like, mas marami pong nakakakita ng ating video at nakakapanood nito. Kagaya niyan, yung tumulong kay Attorney Jesus Palsis, 4,000 plus. Pero yung tumulong kay June Abines na nagpakalat ng fake news ay 206,000 plus, no? Can you imagine that? Kaya pala ang daming content creator na DDS na gumawa ng content na galit, no? Nagmumura. Si Alona,
Yung binahagi ko sa inyo kahapon, yung mga lumabas sa bibig niya dahil yun sa galit. Bakit siya nagalit? Dahil naniwala siya sa fake news. Sana maging matigas na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga pananalita na dagdagan niya ng anghang at tapang. This time, medyo rumesbak siya, no? Medyo pumalag siya at sabi po niya, sabi dito sa report, sinabihan niya na nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte. Ayan o, over blank budget allegations, he's lying. Ayan po yung naging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero unfortunately, mas nauna pong kumalat yung fake news, mas nauna pong nakita ng mga tao yung fake news at pinaniwalaan. So, maaring wala nang makakita nung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte. Maaring wala nang makakita nun or konti lamang. At ang manatiling kanilang paniniwala ay yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, and that's what's sad, mga kababayan. Yan po yung malungkot. Yan po yung malungkot pagdating sa paglaban ng fake news. Mas naunang lumaganap ang fake news, and then yung mga nagdibang, kukunti lang yung nakakita. Kaya sana, sa Pangulong BBM, mas tapangan mo pa yung mga pahayag mo, mas lagyan mo ng anghang, at siguro, aksyonan nyo na yung mga, in my opinion, sinusubukan talagang i-destabilize ang gobyerno mo. Aksyonan mo na yan, gawan mo na ng paraan, panagutin mo na, dahil kapag bumagsak ang gobyerno mo, damay kami. Siguro naman, at this point in time, dapat, no, ako naman, opinion ko lang naman, mapuno ka na. Mapuno ka na. Puno na ang salop, sobra na. Hindi ito healthy para sa bansa natin. Hindi yan healthy sa aming mga Pilipino dahil kami nag-aaway-away dahil sa mga fake news na ganyan. No? Kami nag-aaway-away. Imagine, yung mga nagpapakalat ng fake news, yung mga nagalat dahil naniwala dyan, versus sa amin na linalabanan yung pinaniwalaan nila at nilalabanan yung fake news na kumalat. So, in a way, kami po yung nadidivide, kami po yung nagiging labo-labo. So, sana po, President Bongbong Marcos Jr., mas tapangan mo, anghangan mo, at magalit ka na? Magalit ka na ng, siguro, maiintindihan namin, no? Kung ako nga nasa posisyon niya baka nagdeklara na ako ng no offense sa mga Dilawan at saka Liberal Party and kakamping. Ako lang naman to. Siguro, magdideklara na ako ng martial law, mga 1 month lang, no? Para lang masupil yung mga nananawagan ng paghihiwa-hiwalay ng Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga nananawagan ng kudita, yung mga nananawagan ng pagkakawatak-watak, yung mga nangungonsinta sa korupsyon, at yung mga nagkakalat ng fake news para magkasakitan ng mga Pilipino. Ako lang naman yon, no, pasintabi, no, hindi ko po sinasabing ayun ang tamang gawin. Pero ako lang naman, in my opinion, siguro kahit 1 month lang, para siguro madala or matakot yung mga taong gustong pabagsakin Dahil alam nyo, yung failure ng government, ang magsasuffer niyan, mga Pilipino. Can you imagine? 206,000 plus nag-share. Gaano karaming milyong Pilipino nakakita nun? Isang post lang po yan, mga kababayan. Yun po ang nakakapanglumo at nakakapanghina. And marami pa pong susunod dyan. Marami pang gagawa ng ganyan dahil wala po napapanagot Panigurado. May gagawa at gagawa niyan. Sa susunod na buwan, another fake news, big fake news, no? And sunod-sunod pa yan, no? Pero andito tayo, lalaban tayo kahit minsan po ay nakakapagod at nakakapanghina po ng katawan sa totoo lang, no? Ano ba yung goal nila? Bakit nila to ginawa? Bakit nila ginawa yan na magpalaganap sila ng fake news? Dahil gusto nilang i-divert ang atensyon. Yung mga tao galit dahil ang issues or pag-handle ng confidential fund ni BP Sara hanggang ngayon hindi napapaliwanag. Nandun ang focus ng taong bayan. Pero dahil pumutok yung issue na yan, yung fake news na yan, nasa na ang galit ng taong bayan? Na kay PBBM na. Dahil maraming naniwala. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman yung mga lumalabas sa bibig. Narinig nyo yung mga lumalabas sa bibig ng mga vloggers nila. Pinarinig ko yan sa inyo dun sa video ko kahapon kay Alona.
nagmumura, below the belt, nagsasabi ng BOBO, and what not, no? So, ayun. Hindi ko na po alam kung anong dapat natin gawin dyan. Pero kayo po ay makakatulong sa atin, sa amin, sa pamamagitan po ng pagko-comment, no? Kapag may nakita kayong mga post o mga comment na alam niyong mali at hindi totoo, labanan niyo rin ng comment, mag-reply kayo, sabihin niyo yung tama at totoo, para hindi lamang po yung kasinungalingan ang nababasa nila ng taong bayan, hindi lamang po kasinungalingang comment ang nababasa ng taong bayan, kundi yung tama at totoo, no? Kasi minamanipula po talaga ng fake news ang public opinion, kaya may mga tao po, may mga personalidad na nasisira ang reputasyon. Nadadamage po. Tayong lahat ng mga Pilipino, hindi lamang po yung mga taong subject po ng fake news. Tayo pong lahat ang naaapektuhan nito. So, yun, mga kababayan, marami pong salamat sa panonood. Talaga namang ito, yung Jun Abines, alam na fake news, Ang dami nang nag-debunk. Hindi pa rin po talaga tinatanggal yung kanyang post. Pwede niyong puntahan, Last time I checked, doon po sa profile niya, andun pa din. And hanggat na andun yun, marami pong makakakita nun at marami pong mag-a-amplify nun. So, ayan, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Kayo na po ang bahala. Lumabang po tayo. Lumabang po tayo sa fake news. Huwag po nating hayaan ng mga pro-China ang mamayagpag. Maraming salamat po sa panonood. Sana po yung makapag-comment kayo. And most importantly, sana po malike nyo ang video natin para marami pong makakita ng paliwanag natin. Salamat po at sana magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Salamat po.